Hindi sumipot sa pagdinig ng Land Transportation Office, LTO, ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nag-viral kamakailan dahil sa pananakit at pagkasa ng baril sa nakaaway niyang siklista. Samantala, tanggal sa pwesto ang hepe ng Mandaluyong Pulis matapos siyang magpositibo sa random drug test. Saksi sina Jonathan Andal at June Veneracion. Kuha ito sa bypass operation ng Mandaluyong Pulis kontra bentahan ng high-grade marijuana nitong Hulyo. Ang hepe noon ng Mandaluyong Pulis, si Police Colonel Cesar Hirente. Ngayon, tanggal sa pwesto si Hirente at under restrictive custody ng NCRPO matapos siyang magpositibo sa random drug test noong August 24 at sa sumunod na confirmatory drug test ayon sa PNP. Sinimulan na rin po yung pre-charge investigation at nakausap na po natin yung investigating unit po ng BNP at CRPO. Siya po ay kakasuhan po ng conduct and becoming of a police officer for testing positive for drug test po. Meron po siyang 15 days to challenge nga po itong result nga po ng confirmatory test. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang kanyang panig pero wala pa siyang tugon. Ang dating pulis namang si Wilfredo Gonzales hindi sumipot sa pagdinig ng LTO kaugnay sa pananakit at pagkasa ng baril sa nakaalitan niyang siklista. Ang dumating, anak ni Gonzales na siyang nagsuko ng driver's license ng ama matapos itong suspendihin ng LTO. Bakit po hindi nakarating si Mr. Gonzales o yung tatay niyo? Hindi nakarating, sir. Na-stress na siguro si Sir Wilfredo. Wala ring affidavit na isinumiti si Gonzales. Gagawa ng resolusyon ng LTO batay sa hawak na ebidensya. Ayon sa cycling advocate na si Attorney Raymond Fortun, kahit mismong ang siklista ayaw na magsampa ng reklamo. Ang anak nito humihingi ng tulong para makumbinsi ang ama na magdemanda. Dagdag ni Fortun, may kasundo ang pinirmahan si Gonzales at ang siklista sa Galas Police Station. Doon nakasaad na nabangga ng siklista si Gonzales at inamin ng siklista na hinampas niya ang likuran ng sasakyan ng dating pulis. Doon na raw naglabas ng baril si Gonzales. Batay sa kasunduan, hindi na rin daw sila magkakasuhan. Pero ayon kay Fortun, nakapagtataka na hindi nakalagay ang pananakit at pagbabanta ni Gonzales. You really cannot remove yung impression at yung conclusion na talagang kinawawa nila itong siklista at pinapuwersa siya para pumayag na lamang dun sa kasundo na ito that is clearly one-sided in favor of Mr. Gonzales. Ang mga taga-Galas Police Station naman, humarap sa People's Law Enforcement Board ng Quezon City. Doon na lamang bago nagpunta sa Galas Police Station sina Gonzales at ang siklista, nagpunta sila sa Quezon City Police District Traffic Sector 4. Pinapaharap bukas ng pleb ang 3 pulis mula sa traffic sector na unang nag-imbestiga sa insidente. Ang insidenteng kinasangkutan ni Gonzales, isa sa natalakay sa pagdinig ng Kamara sa budget ng DILG. I immediately gave a statement na dapat sampahan nila ng kaso. Because by itself is part of the alarms and scandals. Hindi mo kailangan ng complainant doon. Nangyayari po ito, but we assure you na lahat po ito ay talagang may hustisya po rito. Kasama sa hinihinging budget ng PNP ay ang pampagawa ng 127 na police stations at pambili ng mga dagdag na body camera para raw mapagtibay ang pahayag ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ang kawalan ng video mula sa body-worn camera ng mga pulis ang isa sa pinupuna sa kaso ng pagkakapatay kay Jeboy Baltasar na napatay ng mga pulis na botas dahil sa maling akala. Bakit patay agad? Huwag kayo masyadong trigger happy doon sa gatilyo ng baril. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda, nangalahati na raw ngayong taon ang mga pulis na nasangkot sa kalokohan at kanilang pinarusahan. Sumasalang daw ang mga pulis sa Human Rights Seminar at may binabalangkas din silang human rights policies. The PNP is hindi po natutulog sa mga ganitong wrongdoings. Gusto namin makuha yung tiwala ng taong bayan. Gusto namin talaga natanggalan malinisan namin ang hanay namin. Natuklasan naman ng isang kongresista na mayroon umanong quota system ang PNP sa anti-drug operations. Kahapon din po, napag-alaman ko na ang San Pedro Police Station ay mayroong quota na 6 na accomplishment on anti-illegal drugs operations every week. We don't impose quota po sa ating kapulisan because really that will
give unnecessary pressure sa ating kapulisan na magiging gagawa po ng shortcut, and we don't want to do that po, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, June Veneracion, ang inyo, saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.